Dear Mama Colleen, helloy. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jean ng Antipolo, Rizal, 39 years old. Gusto ko po sanang humingi sa iyo ng advice sa problema ko ngayon. Tungkol po ito sa aking kinakasama. Meron po kaming anak. Matagal ko na itong dinadala, pero ngayon lang ako nagkalakas ng loob na mag-open up through your program. Baka magising na ako. Umpisahan ko muna, Mama Colleen, kung paano kami nagkakilala ni Ramil. Mama Colleen, Ramil was my best friend in high school. Siya ang labasan ko ng mga sama ng loob ko. Dumadamay sa akin sa mga pinagdadaanan ko. Buong high school life ko, siya ang kasama ko. Nagsimula lang na mawalan kami ng connection after ng aming graduation. Makalipas ang 16 na taon, muling nagkasalubong ang aming landas. Nag-catch up na mga ganap namin sa buhay. Until niligawan niya ako. 3 buwan din ang tinagal ng panliligaw niya. Dahil nga on the 3rd month, ibinigay ko na ang matamis kong oo sa kanya. Mga panahong yon, working na kami pareho. Ako, nagtatrabaho bilang isang caregiver. Every day off ko, nakikita kami hanggang sa nabuntis niya na ako sa panganay namin. Kaya nag-decide na kami na magsama sa iisang bubong. Mama Colleen, kami na nga po ni Ramil. Nabuntis niya na po ako, kaya nag-decide na nga po kami na magsama sa iisang bubong. Gaya ng ibang kwento na narinig ko sa programa mo, isa rin ako sa mga babaeng naging martir sa relasyon. Naging martir na kahit alam kong may mali na, hinahayaan ko pa rin. Si Ramil kasi, Mama Colleen, sa tuwing nalalasing, nasasaktan niya ako physically. Oh no! Opo, lasinggero po ang kinakasama ko. Lasinggero pala. Nadiskubre ko lang ito nung nagsasama na kami taong 2020. Iba po ang epekto ng alak sa kanya. Minsan nga, sa labas na lang ako ng bahay natutulog o hindi kaya sa gilid ng kalsada. Oh no! Mas pinipili ko na lang na lumayo muna habang may epekto pa ng alak sa katawan niya. Alam mo yung para siyang sinasapian ng masamang espiritu kapag ka nakakainom. Oh no! Ako yung pinagbabalingan niya. Ako ang ginagawa niyang punching bag. Nakikita ito ng mga kapitbahay namin at bukang bibig nila na bakit hindi ko nalayasan ng tuluyan si Ramil. Gusto ko namang umalis, Mama Colleen. Gusto ko siyang iwan. Pero naawa ako sa mga anak ko na ang liliit pa nila para iwan ko sila. Kaya sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang ang ginagawa ng kinakasama ko. Alang-alang sa mga anak ko. Mama Colleen, 1 year and 3 years old lang ang mga anak ko. Kaya hindi pa kaya ng loob ko na iwan sila. Humihingi naman ng sorry si Ramil kinabukasan kapag wala na po ang espiritu ng alak sa kaniyang katawan. Pero nitong nakaraan, mas lumalala na siya. Oh no! Dumating na rin siya sa point na kahit hindi siya nakainom. Ano daw nakainom?
Dumating na rin siya sa point na kahit hindi siya nakainom, nasasaktan niya na rin ako. Katulad nung isang araw, pinaglapatan na naman niya ako ng kanyang mabibigat na kamay. Pagka-uwi niya kasi sa bahay galing trabaho, ginising niya po ako, pero sabi ko sa kanya na kung okay lang na mamaya na, kasi sobrang sakit ng ulo ko noon. Pero imbis na unawa, sakit ng katawan ang natanggap ko mula sa kanya. Oh no! Ilang beses niya akong sinakal, sinabunutan, kinaladkad, na halos magkandaputol na yung bra ko. Hinawakan niya yung damit ko at hinagis sa loob ng kwarto. Oh no! Lumaban po ako sa kanya. Pero sa paglaban ko, sinuntok niya ako sa kabilang pisngi ko. Oh no! Gising ang diwa niya, ma. Hindi siya lasing. Pero nagawa niya sa akin yun. Pinabarangay ko siya ng isang beses. At pinapirma po siya sa kasunduang hindi na niya daw uulitin ang ginawa niya sa akin. Pero lumipas lamang po ang ilang buwan. Balik na naman siya sa dati. Oh no! May mga kapitbahay ako na minsan tinatakbuhan ko, pero ayaw daw nilang makialam sa aming mag-asawa. Mama Colleen, in fairness naman kay Ramil, hindi naman niya sinasaktan ang mga anak namin. Thank God. Pero naguguluhan pa rin ako kasi nangingibabaw yung awa ko sa dalawa kong anak. Pero sa totoo lang, pagod na po ako. Gusto ko ring umalis, pero wala rin po akong pamilya dito sa Antipolo. Nasa probinsya po ang mga pamilya ko. Kaya nagdadalawang isip din ako na kung aalis ako sa poder ni Ramil, hindi ko talaga madadala yung mga bata kasi una, wala akong pera. Oh no! Hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin na mag-isa. Hindi rin naman ako makakapagtrabaho kung akay-akay ko sila. Ngayon, humingi ng pasensya ang kinakasama ko sa akin. Nakakaramdam na ata na malapit na talaga akong sumuko sa kanya. Ang sabi niya, nadala lang daw siya ng depression niya, kaya nagawa niya sa akin ito. Aminin ko, naguguluhan ako ngayon kung panahon na ba na iwanan ko na si Ramil? O dapat pa nabigyan ko siya ng isa pang pagkakataon bilang humingi naman siya ng pasensya sa akin. Sana po ay madabayan niyo po ako, Mama Colleen, at sa mga ka-winner na nakikinig ngayon. Maraming salamat po. Muli, ako si Jean ng Antipolo. At ito ang aking Heart to Heart with Mama Colleen. Grabe no? Grabe yung pinagdaanan po ni Jean. Yung ating letter sender for today. Talaga mapapasabi ka na lang na sana hindi na lang kita minahal. Oh no! Kasi parang sinasayang mo yung pagmamahal ni Jean. Parang sinayang mo yung pagiging ina niya sa mga anak ninyong dalawa.
para gawin mo siyang punching bag. Oh, 'Di ba? no. Sa tuwing namamaoy ka, siya yung napagdidiskitahan mo. Sa tuwing nade-depress ka, siya ang pinagbabalingan mo ng sama ng loob mo sa mundo. Oh, no. Nakahanap ka ng punching bag sa katauhan ng partner mo, nakakalungkot lang. Oh, no. Kahit sino ang nasa sapatos ngayon ni Jean ng Antipolo, mapapasabi na lang na sana hindi na lang talaga kita minahal. Oh, no. Alam mo yung parang nung una, best foot forward ka. Nung una, the best ka talaga. Wala akong masabi sa'yo, kaya pinagkatiwala ko yung sarili ko sa'yo. But then, nung nagsama lang tayo, lumabas na yung tunay mong kulay. Nung nagsama na tayo na meron ng sabit, na alam mo na mahihirapan na akong lumaya sa sitwasyon na meron ako. Diba? Ngayon mo pa ipapakilala kung sino ka. Oh, no. Yung tipong wala na akong takas. Yung tipong tinali mo na ako, kinadena mo na ako sa buhay mo. 'Di ba? Na talagang mapapasabi ka talaga, Diyos ko, day. Pero alam mo, Jean, kung yung magulang mo hindi ka nagagawang physikalin, kung yung mga nagmamahal sa'yo ng tunay, malabo sa hinuha nila, nasaktan ka physically, why let this person abuse you? Again, babalik na naman tayo sa kontekstong mamamahal ko. Kasi mahal ko. Kasi siya ang tatay ng mga anak ko. Kasi ganito, kasi ganyan. Lagi tayong may kasi. We are finding justifications. Pero ang totoo, mahal mo lang talaga siya. Ang totoo, hindi mo talaga siya mabitaw-bitawan. Kasi ako naniniwala naman ako, nakakayanin mo yan eh. Marami na po ang nakatakas sa ganitong klaseng mundo. Marami na pong single mom na kinaya nila mag-isa. Marami na po ang kinaya. What is your difference? Ano yung kulang sa'yo? Lakas ng loob. Kasi kung malakas ang loob mo, yung mga buts mo na yan, yung mga pero kasi, mamakuling ganito kasi, ano kasi, 'di ba? Anong tawag doon sa English? Basta 'yon. Teka. I-Google natin 'yan. Baka mamali tayo eh. Alam ko naman 'yon, procrastination 'yon. May namumutawi kasi sa utak ko na iba eh. Baka mamali tayo eh. DJ ka, mamakulin ah. 'Di ba? Nagpo-procrastinate ka. Alam mo yun, yung parang ang dami mong sinasabi, bago ka gumawa ng aksyon, parang nauuna yung pagsasalita mo muna, inuunahan mo yung mga bagay na hindi mo pa naman sinusubukan, ending, wala kang na-achieve. Diba? Ending, nai-stuck ka na lang kung nasan ka ngayon. Kung ako sa'yo, subukan mong harapin yung takot mo, face your fears. At kapag ka nasimulan mo na naharapin yung takot mo na yan, yung mga pero mo sa buhay, yung mga what ifs mo sa buhay, magugulat ka na lang. Masasabi mo isang araw, kaya ko pala. Hindi mo lang masabi ngayon kasi hindi mo sinusubukan. Lagi kang inuunahan ng, kasi, baka kasi, ano kasi. Subukan mo. 'Di ba? Bago ka sumuko. Kumbaga, walang rason para sumuko ka agad-agad, lalo kung hindi mo pa sinusubukan. Huwag kang matakot. Mas matakot ka na isang araw, wala ka ng malay, pinaglalamayan ka na. Mas mahirap na lumaki yung mga bata na wala na ang kanilang ina. Thank God, praise God, hindi niya sinasaktan yung mga bata. Salamat naman po, 'di ba? Kasi kung hindi, naku talaga, ang kapal ng tsinelas ko ngayon, isasampal ko sa kanya to. 'Di ba? Praise God, thank you po. But again, hindi pa rin kasi tama na magiging normal sa mga bata na nakikita nila na kinakaladkad ka, sinusuntok ka, sinasabunutan ka, sinisigawan ka, ginagawa kang punching bag, in short. Hindi healthy sa mga bata yun. Na nakikita nila na yung tatay nila hindi kayang respetuhin yung nanay nila. At nakakatakot kasi
Parang we are creating little monsters. Kasi for them, alam nila normal lang yun. Kalalakihan nila yun na balang araw, ganun din sila. Kumbaga, it will be a cycle. Nanganganak, yung mga abusers, dumadami sila. Dahil again, hindi natin sila inilalayo sa hindi dapat na normal for them. Aminin mo, di ba? Kapag ang bahay puno ng puro mura, kapag ang bahay puro bugbugan, magugulat ka sa anak mo nang bubugbog na sa labas. Oh, no! Diba? Kasi yun yung nakasanayan nila eh. That is the normal for them. Diba? So ikaw, kung ayaw mo na maging normal sa mga bata, yung senaryong yan, kung ayaw mo na lumaki sila sa mundong yan at ayaw mo na maging katulad sila ng kanilang ama na mambubugbog pagdating ng araw, isang rason ito, isang dahilan ito, isang motivation ito para magkaroon ka talaga ng solid decision na kailangan mo munang iwan ang lalaking ito. Dahil ilalayo mo yung mga anak mo sa maling environment na hindi healthy for them. Okay? Yun ang gawin mo. Kasi nakakaloka lang, no? May mga tao talaga na ang galing humingi ng sorry. Sorry po, no? I am sorry, no? I am sorry pero walang isang salita. Yung mga tao na sorry pero kulang sa gawa. Nakakainis yung ganun. Yung ang galing lang magsalita pero pagdating sa gawa, kulang na kulang talaga. Oh, no! Alam mo bakit din ganyan siya? Pinamihasa po natin eh. Oh, no! Tinolerate po natin eh. Hinayaan natin. Aminado yung mga ganyang klase ng tao na kahit ilang beses mo siyang ireklamo sa barangay, naniniwala siya na mapapatawad mo siya ng paulit-ulit. Oh, no! Naniniwala siya na babalik at babalik ka pa rin sa kanya. Oh, no! Siguro for once, kailangan mong manindigan. Kapag sinabi mong ayoko na, hindi na tama, hindi tama na bugbugin mo ko, pangatawanan mo, karirin mo. Patunayan mo sa kanya na kaya mo nang wala siya. Siguro last point na lang, bebe ko, no? Maging reminder sana yung kwento ni Jean na sa panahon ngayon, maging practical tayo. Huwag lang tayong dumepende sa mga asawa natin. Hanggat maaari, magkaroon tayo ng sarili nating pera. Maraming paraan para kumita ngayon. Lalo na ngayon that we have social media. We have this free platforms na kung saan pwede tayong kumita ng extra. I-maximize natin yun. Huwag lang tayong dumepende sa kung magkano yung ididilihensya ni Mister. Huwag lang tayong dumepende kung, ito yung sahod ko, pagkasyahin mo to. Huwag ganun. Dumiskarte rin tayo. Para halimbawa, na mangyari ito, katulad nga ng nangyayari kay Jean, kapag ka naisipan mong lumayas, at least meron kang bala. Hindi yung parang, problema ko po ngayon, wala akong pera. Oh, no! Diba? Maging matalino na tayo this time. Girls, mag-ipon, magsikap, wag laging dumepende sa kung magkano lang yung ibibigay ni Mister. Maraming paraan kung nanaisin. Maraming paraan kung gugustuhin. Hindi naman dahil, magtatrabaho ako para paglalayasan ko asawa ko, may pera ko. Hindi na lang naman yun yung motivation. Iba lang din kasi na meron kang sariling income din. Iba lang din kasi na yung pangluho mo, hindi mo laging hihingin kay Mister. Yung i-empower mo rin yung sarili mo. Yung balahan mo rin yung sarili mo. Para pagdating ng giyera, kung nasa malayo si Mister, may kabakbakan sa kabila, meron kang pambaril, diba? Meron kang sariling bala. Hindi yung, oy Mister, pengin bala! Wala na akong bala dito! Hindi mo ko iniwanan ng bala! Matetegi ka talaga niyan, bebe ko. Diba? Parang war lang yan. You should also be ready para hindi ka mamatay. For you to survive. Okay? So yun yung natutunan ko sa kwento ni Jean.
Okay? So Jean, kaya mo yan. You are only 39 years old. Napakarami ng paraan para kumita ngayon. Sabi ko nga sa post ko ngayon sa FB wala naman talagang madali sa buhay. Pero kung meron kang diskarte, walang imposible. Diba? Ka-winner! Ikaw naman ang magsawsaw. Ikaw na lang yung sumagot sa tanong ni Jean. Ikaw na yung sumagot sa tanong niya na ano ba ang dapat niyang gawin? Oo, naguguluhan siya kung panahon na ba na iwanan niya na si Ramil o dapat pa nabigyan pa niya ng isa pang pagkakataon. O, yan ang ibabalato ko sa iyo. Ikaw na ang magbigay ng advice kung ano yung dapat niyang gawin. At sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida dito sa programang May Puso, ang programa para sa iyo, Heart to Heart with Mama Colleen. Ang ating text line 0977-7000-915. One thing is for sure.